Apat kaming magkakapatid, tatlo kaming babae at isang lalaki. Babae ang panganay sa amin at lalaki ang sumunod. Pangatlo ako at syempre, babae ang bunso sa amin. Pero ang nag-iisang lalaki sa aming apat ay merong kapansanan. Hindi sa pag-iisip ang diferensya ni kuya. Pero kita at halata kung ano ang kanyang karamdaman dahil sa katawan at pananalita niya. Pero kahit paano ay nakatapos naman siya ng high school. At dahil sa kanyang karamdaman ay naging special siya para sa amin. At dahil doon madalas ang nagagawa niyang mali ay aming pinapalampas na naging daan upang maging ako ay mahulog sa isang kasalanan. At ang lahat ay nagsimula lamang sa piso na nahulog sa pagitan ng dalawang monay. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jazz, 28 years old, single. Katulad ng iba mong readers and listeners dito sa iyong channel, ay gusto ko din ang mag-share ng kwento. Aking ikukwento at ikaw na ang bahalang mag-alis o magbago ng mga salitang sa tingin mo ay hindi dapat marinig o mabasa ng tulad ko na iyong taga-suporta. Ikaw na rin ang bahala mag-isip ng title na iyong gusto at marahil ay isa ka sa magkakaroon ng positibo o negatibong comment matapos mong mabasa ang aking kwento. Dahil ito ay bibihira at ito ay pumapatungkol sa akin at sa aking kuya na merong kapansanan na itago na lang natin sa pangalang Noel. Katulad ng marami ay lumaki ako at ang aking mga kapatid na kung minsan ay kapos at kung minsan sapat. Yun ay dahil sunod-sunod kaming magkakapatid na nagsipag-aral at si Papa lamang ang mayroong trabaho. Maayos naman ang trabaho ni Papa, kaya lang talagang hindi sapat sa amin ang kanyang kinikita. Bukod pa doon ay ang hindi mapigilan na pagtaas ng bawat presyo ng bilihin. Maliban kay Papa na halos gawin ng gabi ang araw para lang sumapat sa amin ang kanyang kita ay si Mama. Nakulang na lang lahat ng pwedeng sideline ay kanyang pasukin. Makatulong lang kay Papa. Kabilang kaming magkakapatid, sa madalas makitang namumroblema ang magulang sa kung saan kukuha ng pera kapag meron kaming bayaran sa school. Kahit utang, simula yata nang maintindihan ko ang halaga ng pera ay hindi na nawala sa amin. Hindi naging madali ang buhay namin kahit na noong nakagraduate si ate ng college. Nakatapos siya ng 4 na taon at buong akala namin ay doon na magsisimula ang maalwan naming pamumuhay. Dahil meron ng katulong si Papa na magpapasok ng income sa aming pamilya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Buong akala namin ay busy lamang si ate sa trabaho. Kaya bihira siya kung umuwi sa bahay. Malayo kasi ang napasukan niyang trabaho at kinailangan niya ang magrenta ng bahay. Pero bukod sa bihira, siyang mag-abot kay Mama. Dahil napupunta sa renta at allowances ang kanyang sinasahod, ay umuwing buntis si ate. Na itago na lang natin sa pangalang Gracia. At syempre, dismayado ang aking mga magulang sa naging kapabayaan ni ate. Ako naman noon ay 2 taon sa college. Ang taon kung kailan sinubok ng isang napakalaking problema ang aming pamilya. Nagkasakit si Papa, na ospital siya kaya pansamantala ay napatigil siya ng pagtatrabaho. Tapos si ate tigil na sa trabaho dahil sa nalalapit niyang kabuwanan. Kaya ang ending, napatigil ako ng pag-aaral. Tila naging patay sinding ilaw ang sakit ni Papa hanggang sa hindi na siya nakabalik sa trabaho
dahil sa lumubha niyang karamdaman. Samantalang si Ate Gracia naman, ayun at nagkaroon na ng panganay at nang makarecover ay nag-apply at nagkaroon ng trabaho. Buwan lamang ang lumipas ay sumakabilang buhay si Papa, ang isa sa hindi malilimutang ganap sa aming pamilya at isa sa pinakamasakit na nangyari sa amin. Habang nasa kalagitnaan ng pangangamote ang aming sambahayan, sa nangyari sa amin as in para kaming back to zero. Blessings naman na merong nag-alok ng trabaho kay Mama bilang isang kasambahay. Stay in at medyo may kalayuan sa amin. At ang madalas maiwan sa bahay ay ako na siyang nag-aalaga sa aking pamangkin at si Kuya Noel na walang ginawa kundi maglaro sa cellphone, mag-movie at dahil lalaki na walang ingat sa sarili ay madalas ko siyang matsyempuhan sa second floor na may ibang pinapanood at iba na rin ang nilalaro. Ako naman bilang babae, bagamat walang jowa since birth, pero hindi naman inosente. At ako bilang may cellphone at madalas din namang may data, ay hindi ko rin itinatanggi na kung minsan ay nanonood din naman. At doon nag-isip ako na kahit pala merong kapansanan ng isang tao, ay nakakaisip rin pala ng kabulastugan. Bagay na para kay kuya na isang lalaki, ay hindi naman bago lalo't masasabi ng binata, pero kasi meron siyang kapansanan kaya hindi ko yun in-expect sa kanya. Madalas sakit sa ulo si Kuya Noel dahil bukod sa swerte na kung siya ay aming mautusan, madalas makagawa siya ng kamalian lalo na noong sa tingin ko pati isip niya ay hindi pa wastong nade-develop. Minsan kasi para siyang cellphone na lowbat at kung minsan naman ay fully charged. Pero dahil nga sa kanyang kapansanan, ay pinapalampas namin iyon. Bagamat kung minsan ay nakakasakit siya, sa kanyang mga biro ay special siyang kapatid para sa amin. At may pagkakataon pa nga na kung minsan pag nag-isip siya, ay talagang aming napapakinabangan. Ang totoo niyan ay nakagraduate siya ng 4th year high school sa isang pribadong paaralan. Merong nangyari na habang nanonood ako ng palabas sa cellphone, nakikinood din siya. At pareho kaming tawa ng tawa. Ay merong nahulog na piso at sumakto iyon sa pagitan ng dalawang bundok. Alam nyo na pag nasa bahay, dahil wala namang ibang tao, maisuot na lang ang maisuot. Pero ang piso na iyon ay hinabol ni Kuya Noel. At dahil nabigla ako, ay hindi na ako nakapagbigay ng reaction hanggang sa nakuha niya. At tingin ko, ang hindi ko pagbibigay ng reaksyon na iyon ay binigyan pansin ni Kuya Noel. Siguro sinapian na rin siya ng espiritu ni Tapulnog at nakita niya iyong paraan para dumiskarte. Dahil habang tinatapos namin ang movie ay hindi lang 2 ulit na nahulog ang piso. Nagalit lang ako noon at sinabi ko na pag hindi siya tumigil, itatapon ko ang kanyang pera. Pero ang totoo, ewan ko ba, dahil parang may hila sa akin ang ginawa niyang iyon at maging ako nakaramdam ng kakaiba. Matapos iyon ay hindi ko alam kung nagtampo ba siya o ano dahil pumaitaas siya ng bahay. Aminado naman ako na kung minsan, alam ko na kanya akong pinagmamasdan, lalo na si Ate Gracia. Pero dahil nga alam namin na mayroong kapansanan si Kuya Noel, hindi na lang namin iyon pinapansin. Pero ang lahat ay hindi pa natatapos doon. Lumala iyon at hindi lang ako ilang ulit nagising sa mahimbing na tulog at iyon ay sa kagagawan pa rin ni Kuya. Lalo na noong mga panahon na si Mama ay namamasukan bilang kasambahay. Mabuti na lang kako at lalaki ang aming pamangkin. Pero naisip ko rin naman na kung hindi ako gagawa ng paraan, ay baka umabot sa kung saan ang lahat. Lalo na't maging ako sa aking sarili ay aminadong halos makalimot na din. Naisip ko nga na sana ay meron na lang akong boyfriend at di hamak na mas okay pa. Kung minsan kasi ay ang kulit ni Kuya Noel, hindi maawat kung hindi pa ako magagalit. At alam ko, isa ako sa may kasalanan. Kaya lang,
Ang pagsusumbong ko kay mama ay aking pinagsisihan, pero sa tingin ko naman ay tama ang ginawa ko. Hindi ko naman kasi akalain na magagalit ng husto si mama. Dahil sa kapansanan meron ang nag-iisa naming lalaki. Dahil bukod sa abot-abot na sinturon ang inabot ni Kuya Noel, ay halos palayasin siya ni mama sa bahay at sandamukal na masasakit na salita ang inabot ni Kuya Noel. Yung pakitingin ko nga kay mama ay nawala sa sariling katinoan dahil sa galit. Hindi naman sana aabot sa puntong magsusumbong ako kay mama. Pero, kumbaga sa isang sunog ay lumawak na ang nararating ng apoy at kailangan ng apulahin. Kaya ayun at sinabi ko kay mama. Mula naman noon ay nanahimik na ang espiritong itim na sumanib sa aming Kuya Noel. Kaya lang maging kami ni Ate Gracia at Bunso ay pinagsabihan ni mama na umayos ng kasuotan kahit nasa loob ng bahay. At huwag ibalandra ang aming yaman. Dahil kahit merong kapansanan si Kuya Noel, tao pa rin yun at meron pa ring isip. Isip na maaaring iba kumpara sa amin. At yung pagkakaroon pa nga ni Kuya Noel ng kapansanan, ang hindi maganda. Mula naman noon, ay wala nang nangyaring kaabnuyan sa bahay. Maliban kay Kuya Noel, na isa pa ring dakilang pal, ako, si Ate Gracia at Bunso ay merong maayos na trabaho. Si mama naman ay pensioner dahil kay papa. Andito ako sa ibang bansa. Si mama naman ay taong bahay at ang kasama ay si Kuya Noel at ang panganay na Ate Gracia. Si Bunso na uwian, trabaho, bahay, bahay, trabaho. Si Ate Gracia na tulad ko ay isa ring OFW. At ayun, si Bunso na regular sa isang local company. May boyfriend si Ate Gracia pero ewan ko kung anong plano nila. Ako naman ay 28 na pero still wala pa ring nagkakamali. May itsura naman akong babae, maputi, may height pa. 5'8 kasi ang height ko. Yun nga lang, medyo chubby.